Yan, wala talaga. Nagtataka ako kasi may isang kabayan pa ako nakatrabaho na tinuring kong friend na dinadalhan ko talaga siya ng pagkain tuwing bibisita ako sa branch nila. Talagang nilulutuan ko siya kasi nga, she was my friend. Naasar niya pa ako na sabi niya, pinalitan ka na mga ganyan, na mga bagay-bagay. So parang, all this time, na I was treating them as friends, wala pala sa akin pakialam. Natuto ako that time na yung mga office mates mo, yung mga workmates mo, they are not really your friends. Hindi lahat, pero ranas na ranas ko. Isa yun sa pinaka masakit na bagay na nangyari. Una, masakit yung pinangakuan ka and then napako, and then pangalawa, pinagbintangan ka na kung ano-ano dahil lang sa hinihingi mo yung dapat para sa'yo. Pangatlo, wala palang pakialam sa'yo yung mga tinuring mong kaibigan sa kumpanya na yon. Before kami bumalik sa UAE, tinawagan ako nung ahensya ng gobyerno na yon. Sabi sa akin na ganito yung marireceive mo, ganyan, ganyan, ganyan. Nagka-areglo naman. Kumbaga, pumayag na yung company na ganito yung babayaran nila sa akin. And nasa biyahe na kami papuntang airport, na-receive ko yung pera, madaling araw. Kine-check ko yung status ng visa ko. Kasi baka pagdating sa immigration, bigla akong i-deny. Kasi after nila mabayaran ako, pwede na nilang i-cancel yung visa ko without my signature. Nag-stop over kami sa Bahrain. Nung nasa UAE, nakakabahan ako. Pero nakapasok ako sa immigration. So that time, hindi pa siya cancel. Kasi February 17 kami pumasok ng UAE. Madaling araw kami nakarating sa airport ng UAE. And then, kinabukasan that time, siguro mga alas 8, alas 9, chinek ko ulit sa website, cancel na siya. So, ibig sabihin, the time na binayaran nila ako, kinancel na nila yung visa ko at hindi lang nag-reflect kaagad sa system. Kasi sa system, maximum of 3 days or maybe few hours lang magre-reflect. So, hindi pa siya nag-reflect the time na nakapasok ako ng immigration. So, sabi ko, thank you Lord kasi nakapasok pa ako. So, meron akong grace period na 30 days. Kinuha ko yung mga gamit ko sa office and then binalik ko na rin naman yung SIM card. So, kinuha ko na rin yung cancellation paper. So, hindi lang yan yung naranasan ko in the past few months. Meron pa akong mga naranasang nakakakaba talaga, which is i-discuss ko sa inyo sa part 2. Don't be afraid kung wala kang ginagawang masama. You have to fight for your rights. Huwag ka masyadong mag-expect na friend mo yung mga katrabaho mo. Kung hindi nyo kayang i-handle yung stress, ipagpasa Diyos nyo na lang. Hindi pa siya nasa bingid ng kamatayan. So, that time sabi ko, okay, sige, go lang. Kaya, kahit papano, kahit medyo na-stress ako, in-enjoy ko rin talaga yung vacation ko, diba? So yun, sana may natutunan kayo dito sa chismis ko sa inyo. Kasi marites ka naman, dapat may matutunan ka. Hindi lang puro chismis. May lesson din yung chismis.